Sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, May 22, 2024. Kasama natin Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Mapapanood, mapapakinggan ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Sa Signal, Channel 24. Sa TV Plus 27. At GMA For the Box 25. Good morning, pare. Good morning. Paring Conrad. Ano? Si paring Kong, Jonathan, mukhang wala pa. Wala pa ba? Kumakain sa beef noodles ng Taiwanese Din Tai Fung. Ayun. Pero good morning sa lahat. Tayo naman pare, ako, napapaiyak ako. Bakit? Naiiyak ako. Huwag ka iiyak. Tapos iyayak. Di naman malaki katawan mo eh. Yayakapin ko pa yung misis ng aking Huwag ka iiyak. Di naman malaki katawan mo. Alam mo kanina yung... inamin na raw. Oo, inamin niya. Inamin na... Isa pala siya sa... Bumoto pala siya. Et tu Brutus. Et tu Brute. Pero alam mo si paring John Ibanez, yung magandang lalaking nauna sa atin dito. Mapagpatawa rin, sabi niya. Alam mo, sa Senado, yung mga dating artista nagsisenador. Ito si Senator Bato, pwedeng pagkatapos senador, pwedeng mag-artista to. The first ever politician to become actor. Magaling. Kinalingan. The first ever politician to become actor. Ngayon, sinabi po ni bagong hirang na Senate President, Francis Escudero, siya daw talaga nagpasimula. Admits instigating. Kumbaga sa pagpapatalsik dito kay Senator Juan Miguel Zubiri. Marami po implication niyan, yung sinasabi niyang yan, ni Senator Escudero o Senate President Escudero.
At mabilisan lang daw po. No, isang linggo Ay, lang. mabilisan, ano? Ng Thursday, by Monday, tapos na. Oo. Di ba? Thursday po, tapos nag-draft daw siya ng resolution. Pagkatapos pinapirma niya doon sa mga kasama niya, nung naka-13 na sila, kinausap niya pa yung iba to convince them, 13 na kami. Di ba? Sumali na kayo. Kaya daw sumali si Bato. Yun ang version ni Escudero. In other words, ang sinasabi po ni Escudero at saka ng ibang kanyang mga kasamahan, wala raw kinalaman ang palasyo, ang Malacanang, dito sa nangyari sa Senado. Okay? Taliwas yan sa sinasabi ni Senator Mig Zubiri, di ba? Kasi ang side po ni Zubiri, may nakialam dito galing sa labas. Okay, so his word against the word of Jesus Escudero. Pero analyze po natin yan. Sige. Kasi kapag may ugong-ugong galing sa Malacanang, ang hirap po itago niyan. Oo. Sisingaw, lalabas at lalabas yan. Matagal-tagal yan, sisingaw muna. Kamukha yun nangyari noon. Panahon ng PI, nila sa House. House of Representatives. Hindi May sumisigaw na noon kasi meron ng bubuyo. Well, ang lumalabas naman ngayon, kung claim ni Cheese ang ating titignan, talagang may disgusto sa Senado tungkol sa leadership nitong si Mig Zubiri. Meaning, meron talagang noon pa, brewing. Merong hindi kursunada yung kanyang pamumuno dyan sa Senate. Kung titignan naman natin yung panig ni Senator Mig Zubiri, from the outside force, ang nangyari, kumbaga, nililigtas niya yung leadership niya. Merong kinalaman din yun sa pride, siyempre. Pinatalsik ako dahil meron lang ako nagawang hindi nagustuhan ng mga... Kailangan lagyan niya ng dahilan na ito ganito. Ngayon, kanino ka? Sa akin, it doesn't matter pare. Kung sino man ang bumoto, sino man hindi bumoto, it's immaterial to me. Sa akin, ito ay indikasyon ng quality, ng kalidad ng politics dito sa bayan natin ngayon. It's so disappointing. Well, nung araw, meron ang tinatawag nila party politics. I mean, ang ating mga politiko ay paano will vote according to party lines, di ba? Kung ano ang wala nangyayaring ganyan palitan. Pwedeng magpalit ang kandidato, yung dating nasyonalista magiging liberal o dating liberal magiging nasyonalista, pero para sa halalan yun. Pero yung para sa Senate leadership, eto nahirang to si Mig Zubiri kasi consensus consensus building yan, no? Yung mga apparently, yung mga bumoto sa kanya noon, iniwanan na siya ngayon. Pero they're all under the same coalition. Same coalition yan. Yan ang nangyayari po sa ating politics. Kumbaga, merong intramural sa loob. Merong infighting, merong intrigahan within the administration coalition. Yan po ang resulta para sa akin nung absence, di ba, ng opposition. Okay. Sino ba opposition sa Senado? Ano na yan administrasyon na lahat yan Hindi, tumatayo opposition si Risa. Nagkira na lang dyan si Risa. Daw. At saka si Pimentel. At si Pimentel, yan dalawa. Anong klase opposition yun? Hindi sila magkapartido. At pagkatapos, wala naman silang mga issues. Di ba? Ang issues nila, inuupakan nila yung administrasyon. Yun lang ang pinaka-issue nila. Wala silang sariling issue na meron silang gustong agenda na itulak. Walang ganon. Walang plataforma na gustong reforms. Halimbawa, plataforma ng mga reforms. Walang ganon. Basta may issue, upakan lang nila yon. Ganong klase ang ating politics ngayon. Hindi po healthy. Kasi pag meron mga ganito nangyayari, sa ganang akin, dapat tignan natin, tayong taong bayan, ano ba meron sa akin dyan?
Ano ba ang para sa mamamayan dyan? Dito sa nangyari sa Senado, apparently, nag-away na talaga sila. Si Chis Escudero at saka si Senator Estrada, ang sinasabi niya, si Jinggoy, is several issues and factors. Ayaw na lang niyan sabihin. Ano yun? Nagkasamaan lang kayo ng tingin, may hindi nabigay na... weak leadership daw. Weak. At so, it's so That's malabo. broad. That's very broad. Ang gusto ko sana, malaman kung anong, particularly, sa leadership ni Migs, ang hindi ayos. Hindi niya nagustuhan. Baka ganun din na maging leadership ni Chis. Paano natin malalaman kung ano yung weakness, di ba, nung mga leadership, kung hindi nila sasabihin. Ano ba ang inayaw nila sa leadership ni Migs? Ano ba yan? Sinosolo yung pork? Ganun ba? Hindi naman. Binibigyan naman daw sila. Lahat sila may pork. Okay? Lahat sila may flood control project. Hindi naman gano'n. Nang hihipo ba? Sobra ka naman. Sobra ka naman. Ano yun? Ano yung ginawa niya? Na hindi nagustuhan ng mga senador? O nagkapatong-patong na? Ano nga yun nagkapatong? Meron akong, ang naisip ko, I always look at this from a strategic, lalo na sa corporate standpoint. Or sa war, parang yung Shogun, yung lumalabas ngayon sa Disney, di ba? Usually, ang isang gayang, yung leader, o yung nakaupo, ni Senator Subiri at that time, halos linggo-linggo niyan, check niyan. Loyalty check yun. Padre! Ganyan. Sabay titingnan kung ano yung naibibigay, ano hindi naibibigay. Kailangan lagi kang on top. Hindi, sa side naman ni Migs. Hindi niya nakita? O hindi wala. Walang kaano-ano. Kasi Thursday lang, naisip ni Chis. Lagi ka nakabantay. Baka si Chis meron ng disgusto. Siguro, it has been brewing. Hindi naman pwedeng all of a sudden lang sinabi ni Chis. Tanggalin natin si Migs. Precisely. And how did he suddenly si Chis naman, how did he become so attractive to all of these guys suddenly? Meron na nga nangyayari. Di natin alam yun. At ayaw nila i-reveal. It's a top secret. Ganyan yung klase. Ngayon po, ang mangyayari ba, dahil sa nangyaring ito, gaganda ang patakbo ng Senado. Ano ibig natin sabihin? Maipapasa po ba yung mga batas na para naman sa atin? Maitutulak ba yung mga batas? Land Use Act. I mean, we're not talking about chacha or yung bang mga importanteng batas. Rice tarification, nandyan na yan. Yung amendments sa rice. Makakaasa ba tayo ng pagkilos sa Senado ng mga bagong batas para masolve ang ating food crisis, ang ating water crisis, ang ating power crisis. Yan ang mga malapit sa puso. Ang ating health crisis. Ang ating education crisis. Education na lang. Pambihira. Edukasyon na lang unahin natin yan. Hindi makabasa? Mga bata? Wow. I mean, meron bang pinag-uusapang ganyan dito? Sa health. Ang laki-laki po ng ginagastos. Pag ikaw nagkasakit, ang isa sa pamilya mo nagkasakit, ubos. Bentahan ng bahay yan, pare. Ng kung ano kotse, whatever. Or baon sa utang. Health crisis yan. Ang power, kulang na kulang po ng power. Kulang sa power. Okay. Sinipat ko yung kuryente bill ko. Ang tubig. Ilang milyong Pilipino pa po. Walang access sa tubig. Walang access sa tubig. Number 2, napakamahal ng tubig. Pinakamahalagang issue natin, pagkain. Ang pagkain po natin, napakamahal. At nagkaroon pa ng El Nino at La Nina. Baka naman dapat may asahan tayo sa Senado. Nagbago kayo ng leadership, siguro magbabago din dito, no? Meron bang ganon? Kasi po, ang nangyayari sa ating politics at ang aking pag-iisip dito, dahil nawala yung legitimate opposition, kaya sila nagbabangayan. Merong infighting, internal politics, yung ganyan. Kung hindi po sila, majority na nga kayo, coalition of the administration, hindi kayo nagkakaintindihan, may magagawa ba kayong batas? Diba? Nagkakagulo kayo. Sad to say. Yan po ang hindi maganda ngayon. So sinasabi, etong nangyaring to, lalo pang iigting
ang bakbakan ng Marcos versus Duterte. Na siyang punot dulo naman talaga. Why do I say that? Oo. Merong Marcos Duterte politics po ngayon dito sa atin. At mukhang yung ating mga totoong issue, yung 5 crisis na sinasabi ko sa inyo kanina, mukhang hindi na pinapansin. At Marcos Duterte politics na tayo ngayon. Ano mangyayari dito because of this event in the Senate? Magiging ano pa po yan, material for propaganda. Diba? In other words, lalo pang lalawak yung bakbakan. Lalo pang lalaki ang bakbakan. Kasi meron silang bago material. Makikita nyo na ngayon, makikita nyo na sa social media. O inuupakan yung Marcos Cup. Sila daw ang nag-instigate. Ay meron din naman, inuupakan yung Duterte Cup. Sila daw ang nag-instigate. Lalo lumala. Meron bang mangyayari dyan sa kapakanan ng ating taong bayan? Baka dapat yun ang muna isipin. At yung Marcos Duterte politics na yan, para sa akin, extension niya nung Sara Martin. Bakbakan. Dahil up ahead, mukhang ganun nagkakagirean doon. So hanggang Lalo na si speaker, hanggang 2028, yan ang ating klase ng politics. Wala mangyayari sa atin dyan. Kailangan po, something has to give. Hindi, well, binanggit mo. Ang gusto ng Duterte kasi i-oust si Marcos. Oo. Hindi, may binabanggit ka kanina na sana yung legitimate opposition mag-step up na talaga. Wala nga sa Senado. Wala sila sa Senado. Well, bakit ko nasasabing wala? Napakahina po noong boses nitong dalawa. Ni Senator Risa Ontiveros. And I think the reason is, wala talaga wala silang programa. Wala silang platforma, wala silang agenda. Okay? Ano lang yan po, day to day. Kung ano yung issue of the day, yun ang upakan nila. Para nakikinikinita ko na meeting sa staff na ano kaya ang issue natin na magagawa ngayong araw o bukas. Yun lang hanggang doon lang But anything about ano ba ang issue natin for power, reform sa power sector o sa food sector, di ba? Walang ganoon. Well, alam po natin ang mga dapat gawin, halimbawa, isang measure, but it's so feeble. Ang liit-liit ba? Liit-liit. On the food crisis, yan pong bigas, amenda yung rice tarification law. Ang rice tarification law po, produkto ng Senado yan. Okay. At malamang, yung rice amendment sa rice tarification law na pumasa na on third reading sa House. Ibig sabihin po niyan, papadala na yan sa Senado. Malamang yan will have a hard time in the Senate. Kasi po, produkto ng Senado yan. May pride of authorship na sinasabi. Hindi, sa ngayon pa lang, yung mga statements, pananalita nila, si Senator Villar, Senator Cynthia Villar, at saka, yung talagang Senator Angara, paharang di ba? Paharang na dun sa kung anumang amendment yan Okay, yan problema po natin yan, sa tubig. Laki problema natin sa tubig. They haven't touched on that. Wala talaga. Okay, ng kuryente. Hearing lang. Bato-batuhan ng Matagal na po sinasabi, kailangan amendahan niyang EPIRA. Dahil napakadaming butas. Ano na? Yung EPIRA, yung ERC na yan, kailangan pong balikan. Kung totoo bang regulatory siya. Regulatory Commission, o may mga kinakampihang grupo, kaya regulatory capture na siya. Pinakil na ni Senator Ontiveros? Wala. Never, Wala. Ano sila? Staring at their face. Isa lang po ang issue nila. Banata ng NGCP. Si Senator Rafi Tulfo pumupunta sa palasyo, nagpapaalam sa presidente, nababanatan daw ang NGCP. Atakin collected. Hindi po NGCP ang problema sa energy. Wala tayong generating capacity. Yan ang problema. Yung transmission, umaandar ng husto na maganda. May mga nadidelay na project, maaari. Pero ang talagang problema, kulang na kulang sa power. Meron na bang ginagawa na batas dyan? Tungkol sa pagkain, yung palamang rice tarification law, amendahan, at napakahina pa. Sa tubig,
Alam naman natin, nagluloko ang mga private companies na nag-take over ng mga water districts sa labas ng Pilipinas. Alam natin nagluloko dito sa Metro Manila, ang taas-taas na singil ng tubig. Meron po bang nangyayari sa ating Kongreso? Actually, the more insidious issue there is that dati-rati, even ng privatization, ang tinatarget lang na yung distribution ng tubig. Okay. Billing. Ngayon, pati yung sourcing ng tubig, yung bulk water supply. Oh. So, isipin mo, Magtatayo ng hawak dam. ng private sector yung bulk water at yung distribution. Dapat yan, kung may opposition na legitimate sa Senado, tinatakil na yan. Teka muna, uriratin na natin. Yan ang hearing. Hindi eh. Kasi may mga tatamaan eh. May mga tatamaan Sigurado. Mga kaalyado, mga tumulong sa kanila. Hindi patay tayo dyan talaga. Hindi nga. Kung anong nangyayari, yung coalition na majority, super majority sila, dalawa lang kasi ang nasa considered as opposition. Si Nene Pimentel at saka si Risa. Kung away sila ng away, they don't see eye to eye. May ganyan silang mga bakbakan. Meron ba mangyayaring batas? Health. Number 1 po yung health. Meron tayong Universal Healthcare Act. Okay, nag-hearing sila itong ano ba yun, yung Belkens. So, okay. But that was only one part of it. The bigger part is bakit ang mahal ng puro gamot? hearing nga. Bakit ang hirap sa Pilipino makarating ang healthcare? Ang mahal ng healthcare, hindi lang gamot. Pagka nagkasakit patay ka na. Number 1 dyan po, ang pharmaceuticals. Oo. Ang mahal. Anong mataas ang ginagawa natin para masolusyonan niya napakamahal ng gamot? Maintenance lang, pare. Magme-maintenance ka ngayon, 5,000 payat. Bakit ang lakas ng labi ng mga pharmaceuticals dito sa atin? Bakit ang laki ng balakid na tayo mismo gumawa ng gamot dito? Ang mga reforms, ang sinasabi ng mga think tank sa academe and everything. Ang reforma po, hindi pwedeng umusbong lang yan. Hindi. Biglang-bigla, meron na, para bang yung takeover ni Cheese. No. Takeover niya, tinanggal niya si Subiri. Biglang-bigla nangyari. Ang reform, hindi ganyan. Unti-unti po yan, pinag-uusapan yan hanggang... Sineshepherd yan, gano'n. Parang halaman, diligan mo. Biglang mag-i-snowball na. Meron ba nangyayaring ganyan sa ating Kongreso, sa Senado? Wala po. Ayan, leadership takeover. Parang mabilis pa sa tagihawat na nangamatis eh. Umpong, pumutok na lang bigla. Ang laki ng problema natin sa health. Ang laki ng problema natin sa edukasyon. Kitang-kita po yan, noong pandemya, bumagsak ng husto ang reading ability ng mga kabataan natin. Ang math, ang science nila, ang level natin, kulelat tayo. Something has to be done. Hindi pwedeng iasa na lamang sa existing set-up. Kailangan po ng reforma. At ang reforma na yan, nagsisimula yan sa batas. Yung binanggit mong yan, I was just reading an article recently. Tayo pala yung nalagpasan na ng Vietnam at saka sa literacy. Literacy really, yun na nga, sinabi ko, pagbabasa, paintindi, comprehension ng binabasa. Reading comprehension. So, paano tayo nalagpasan ng Vietnam samantalang nauna tayo? They did the right things. At saka medyo subdued ang politics sa Vietnam. Alam nyo naman yung sistema nila. Medyo may pagka-authoritarian dyan. Kung ano sinabi ng leader, yun na. Why can't our leaders see this? Political leaders see this? They see that. They see that. It's not just a priority. Hindi prioridad yan. Pero anong nangyayari ngayon nangingiral yung mga private interest. Nangingiral yung power. Gusto mo nang magkapera. Hindi energy, power. Yung flood control program na yan, 350 billion. Yun. Dapat yan, hindi na tayo sana kung wala na. Hindi, kung napunta sana sa food production, or sa education, or sa health. Di bali na yung, ito pa pare, number 6. Ang ating transport system, crisis din po yan. Yung ating transport system na to. Transport pa pala. 50, 60 years ago, ganyan na yan. Hanggang ngayon. Pinakitaan mo ko pa rin nung mapa nung matatayong subway, subway. Sabi ko na, tagal-tagal na nung subway. Magagawa yan. Sabi, bakit nagkaroon ng dalawang stasyon sa Taguig? At saka iisang linya pa lang.
Isang linya pa lang. Hindi, yung istasyon, magmula sa Makati, Oo. pupunta ng Pasay, Oo. nung reclaimed area, Oo. tapos mag-U-turn, U-turn. pupunta sa Ayala. FTI. FTI, Sino tao Ayala sa Project. FTI, di ba? Sino tao roon ba? Ang laking gastos meron nun. itong mga tao sa Taguig, yung mga nasa service road, at, yun ang mga sa UPS na, yun ba? Nag-U-turn eh. Nag-U-turn. Kanino interest yun? Yung mga ganun at- ba? at Na hindi nasisilip. May sinasabi sila pare, ang Senado, meron niyang oversight function. Oversight. Pag may ginagawang kalokohan, They grown up ang ating executive, Oo. panahon po ni Art Tugade, Oo. noong naaprubahan niya linya na yan ng subway na sinasabi ni Parin Joel. Magmula sa Quezon City, babaybay yan ng Ganda na itsura eh. Oh. Oo, Linya. hanggang Pasig, tapos Makati, Central Business District, papasok ng reclaimed area. Oo. Yang Yun ang MOA, original. yang MOA na yan. Kasi nandun eh. Ang Pagdating sa MOA, mag-U-turn, pupunta ng FTI. Ang laking gastos nun. dalawang Marami bang market yun? Hindi po kasama sa pag-aaral yan. Pero isiningit ng Department of Transportation. yan yung mga parang takeover ng Senate. Parang tagihawat, biglang umusbong na lang. Ayun na. Bakit walang hearing yun? Ba't walang hearing? Ano explanation? Ang mga hearing natin, gumagamit ba ng cocaine si BBM? O hindi? Tapos magpo-produce ka ng papel. Pag itatanong mo, authentic ba yung papel na yan? Authentic. Authentic ba yan? Tapos iiyak ka sa TV. Di ba, makukuha ka ni Direk Eric Martin yan. Pero ang ano na lang, pare, pag-uusapan pa natin yan, para may good news naman ng konti, magaanan ng ating mga taga-subaybay. At least yung asawa ng ating bagong president ng Senate, Speaker ba? President? Abay, si Hart Evangelista, hanip ang suot. We at least have a well-dressed Hart? na makikita, may mga retrato dyan eh. Pero ang kanyang kung magdamit pala yung asawa, hindi bagong asawa, asawa ng ating Pangalawang asawa. Pangalawang asawa dahil first June. Wow, isipin mo, tuxedo shirt, 2,800 pounds. Holmes, ano ba to? YSL Jody Platform Sandals, $1,100. She's opening herself up to criticism. 5,816. Pag mga ganyan po. The Cartier-Bresson earrings, 24,800. Kaya parang ganda-ganda niya, bro. Kaya nga. Very classy, understated, brown na blazer. Pero hindi, look, she's social media, creator at vlogger. Siguro I know. Pero kung asawa ka ng politiko, na ang politiko humahawak ng pera ng bayan, baka she's opening herself up to criticism pag ganyan po. Masyadong marangya. Yan ang kailangan magbago na ng mindset ang ating mga politiko at magkaroon ng consciousness sa mga ganyan. Yung sinasabi ko, pare, na hindi naman puro pansarili. Kasi yan po ang perception ng publiko. Maliwala kayo't hindi. Ganun ba? Sa mga survey, yan ang sinasabi. Diba gusto kaya kung gusto ng mga tao yung habang nagugutom let sila. them eat cake! Ba naman? 8:31 Ni Hart, dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Lacsamana. Ngayon, May 22, 2024. Good morning, pare. Good morning, pare. Good morning. Meron nagtatanong dito, maraming naman daw accomplishment si Cheese Escudero. Ano yun? Kaya nga, so hinahanap ko, meron siyang bill noong 2012 na Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill. Hanggang ngayon po, walang nangyayari dyan sa bill na yan. Ganyan yung klase mga track record. Okay? Well, anyway, ito lang ang alam ko kay Cheese. Fleet-footed politician yan. Fleet-footed? Fleet-footed. Magaling
magaling Maligse. Naalala ko kasi, Mabilis siya. noong 2022 campaign, ang naglalaban, si Leni Robredo at si Marcos. Si Leni, taga Bicol. Hindi niya pwedeng i-endorso si Marcos dahil tumatakbo siyang governor and therefore, mawawala siya ng boto. Okay. He must appear before his electorates na pro-Leni. So therefore, hindi siya kumampi doon sa kay Marcos, hindi niya i-endorse. Okay. So, ang nangyari po niya, tumakbo siya kasi may yung kamag-anak niya tatakbo ng Kongreso, 'di ba? I-endorse niya yung sa governor although siya tumatakbo sa Senate. So, pag tumakbo siya sa slate ni Marcos, baka mawala ng boto yung mga kamag-anak niya. Yung mga kamag-anak niya. O yung mga in-endorse niya doon sa ano. Yan ang politics po ni Cheese. So, kanino siya lumugar? Senatorial candidate siya ni Ping Lacson. Nakulelat dun sa eleksyon. Di ba, kulelat, panalo naman ako. Di ba? Ganyan po yung politics niya. Naalala ko yan. Ganyan. So, makikita nyo yung galaw na yun, dito sa galaw na to, nandyan yung pagkakataon na ma-unseat niya si Mixis Escudero at sa sariling salita niya na sinabi niya, he grabbed the opportunity. Seize the day. Seize the day, Thursday. Okay, na merong disgusto. Okay? Well, ang akin naman pag ganyan, look, pag ganyan, par for the course yan sa politics. Kailangan medyo, unahin mo munang manalo ka. At makuha mo muna yung at least manalo ka not just for the position kundi yung mga allies mo ma-lay mo yung predicate. Then from there makakagawa ka na ng reform. Hindi nga kaya may track record ba siya? Yun ang tinatanong ng mga tao. Sinabi ni President, may track record ba siya sa matitinding reforms in all his years in government service? Mga landmark legislation. Kasi nag-congressman pa yan no? Nag-spokesman pa yan kay Fernando Poe Jr. Nung tumatakbo si FPJ 2004 against GMA. Ayan, yung ganyan ang history niya sa public service. No? Meron ba kayo naaalala, sabi sa akin, itong nagte-text, na matinding reform? Sa bagay, ganun din naman si Subiri. Wala rin naman. Na landmark and napakadaming gawin. Ngayon po, ang sinasabi ng presidente, kumbaga, naglabas ng statement ng presidente, ang sinasabi niya naman, sana maitulak ni bagong Senate President Chis Escudero yung mga batas na nire-request nila. Nandun sa LEDAC, di ba, yung legislative, apparently, the past 2 years, walang nangyari. Wala, sa bagay, wala rin naman nangyayari sa executive. Wala nangyayari. Sobra ka naman sa executive. Well, merong gusto yung mga flagship infrastructure ba? Meron ka naman nabalitaan? Ng Maharlika. Na tuloy-tuloy. Okay. Hindi, pero itong ngayon, ang Senate sana, well, with the new leadership, sinasabi kasi sa House na sana, baka maging pagkakataon to para yung ilang lalo legislation ngayon na makaka-increase ng foreign investment. Okay. Tama. Sa Chacha, ganyan, sana umandar, gano'n. Kahapon lamang po, inaprubahan ng House of Representatives yung amendment to the rice tarification law. Third and final reading. Ibig sabihin niya, papunta na yan sa Senado. At napakalaki. 231 pro, yes vote. 3 lang ang against. Kita mo. At 1 ang abstain. Overwhelming yan, laki. Now, how will the Senate, isa po sa gagawin nila dyan. Receive that. Will analyze it. Ewan ko. Kasi sabi ko nga sa'yo, mukhang merong galaw sa Senado na barahin to dahil sila sa kanila simula yung rice tarification. Ang NFA po magkakaroon ng bibigyan na naman ng authority na kumbaga sasali sa market
Yan po, kailangan, ang signal nila manggagaling lamang sa Secretary of the Department of Agriculture. Agriculture Secretary, in other words. In other words, dati po kasi, automatic yan. Kumbaga, likas sa charter ng NFA na automatic pwede silang sumali sa market to stabilize prices. Ngayon po, in emergency situation, pwede nilang gawin lamang yan with the go signal of the Department of Energy, Agriculture. Yan po yung control mechanism na inilalagay doon sa bagong batas. Ngayon, ang magkakaroon po sila ng regulatory power. Ang NFA. Ang NFA. Over the warehouses of all kinds of grain. Mapamais yan, mapabigas. Yung warehouses, meron po silang supervision. Magkakaroon sila. Kasi, ang nakikita namin dito, yan yung measure against hoarding. Okay? At sila din po, ang magre-regulate ng foreign investment sa rice and corn industries. Okay? May regulatory function na po ang NFA under the new law or amendment. Tapos, isa pang feature niyan, ang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ano ba yan? RCEF. Yan po yung kasi nagkaroon nga ng batas na pwede na liberal, open up rice importation to everybody, pero bayad kayo ng tariff. Okay. Yung nakukolekta tariff doon, naging RCEF. Rice Competitiveness Enhancement Fund. At yun ang gagamitin ng gobyerno supposedly para matulungan ang rice sector, ang mga farmers, para po gumanda ang kanilang technology and everything, tumaas ang kanilang production, yield per hectare, and therefore makaahon sila. And therefore makakalaban sila sa importation. That's the idea. Di po nangyari yun. In the past so many years na merong rice tarification law. May pondo namang nalilikom mula dun sa... May pondo, pero umangat ba ang ating yield per hectare? Hindi So, hindi nangyari yun. Ang gusto nila ngayon, i-extend yung RCEF. Another 6 years. Kasi tapos na po matatapos na yung 6 years. Nandun niya sa bagong batas. Okay? Sa ngayon, ang difference, kasama na sa RCEF, yung post-harvest at saka processing. Big sabihin po ng post-harvest, nandyan yung warehousing. Yung warehousing kasi ang daming nabubulok. Yung wastage ng ating bigas. Kasama rin dyan yung drying facility. Facility. So, pwede na pondohan ng RCEF yun. Dati kasi, puro inputs lang. Para sa improved production. Fertilizer, mechanization, seedlings, ganyan lang. Ngayon po, isasali yung post-harvest. Sa akin maganda Maganda yung gustong gawin ng House, yung amendment. And it also shows na yung House na nagtumalakay dito sa issues ng RCEP. Nakita nila, what wasn't working the past 6 years? Kulang. Pwedeng kulang. Pero sa Senate, na-address na po yung sinasabi natin dito sa Karambola. Na yung gustong mangyari ng rice tarification law amendment. After the farm gate. Kumbaga, ma-prevent ang hoarding, mga price manipulation, kaya kailangan NFA sumali. Pero dito, dahil doon sa RCEF, meron sila gusto nilang gamitin yung pera para sa production naman, post-harvest, processing facilities, yun sa farm po, ma-address na rin partially. Okay? So, meron daw ang farm mechanization, mahigit kalahati ng pondo dyan mapupunta. Almost 30% sa seed components. Meron pong training for farmers. Meron pong assistance, funding assistance. Okay? Baka malamang yan yung insurance. Soil management, pest management. Okay?
At meron din mapupunta po sa isang office, project management office ng Rice Industry Development. Okay? Ngayon, ang tanong dito, pare, Oo. papasabayan sa Senado? Yun na nga. Kasi ang Senado, parang meron silang mga built-in biases really against any amendments ng sa RCEP, di ba? For example, giving that much power sa NFA, ayaw nila. Yun na nga una nilang tinira tinanggal yung NFA Kasi daw, money drain. Oo. Okay? Ang daming corruption. So, pinakamabuti pa, patayin na lang. Okay? So, nilimit nila yung function ng NFA. Taga-imbak na lang ng bigas. At yung bigas na yun, gagamitin kung halimbawa calamity. As a buffer stock, ang tawag nila. Calamity lang. Ganun ang unang ginamit dyan. Ngayon, babalik yung power ng NFA. So, that's an about face, pare. Although may control, dahil sasabihan muna kayo ng Department of Agriculture, kailan kayo kikilos. Bagong report po, 9.5 billion na raw ang damage ng agriculture natin galing sa drought, El Nino drought. Kung tawagin yan, El Nino phenomenon. Pero parang drought. Di ba? Hindi ba? So, at ang sabi po ng DA, mahigit sa 8.5 billion pesos na raw po ang ipinamimigay sa mga farmers. Halos 9, no? Rice Farmers Financial Assistance. Buong bayan po yan. Development ngayon sa El Nino. At ang mga pinamigay po nila, inputs, fertilizer, planting materials. Akala ko bang may El Nino, hindi nakakapagtanim? Ba't ganyan ang pinamigay? Ha? Para makitang may deliverables sila. Hindi ka makapagtanim. Hindi makapagtanim, binigyan mo pang fertilizer, binigyan mo pang... Hindi naka-adjust kagad ang ating bureaucracy. Ang PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation po, nagbayad na raw ng mahigit na 170 million sa mga farmers. Dahil sa nangyari sa kanila dito sa El Nino. Pero yung 10 billion, pare, maliit pa rin yun. Tingin ko, 9.5 something, almost 10 billion. Ang lalawak ng mga areas na tinamaan ito. Hindi ba? Ewan ko lang, baka naman may mga statistics talaga na tinitignan niyan DA. Kasi nga, kumpleto naman talaga, hindi naman talaga tayo maayos o kumpleto sa data gathering. Yun ang Kaya yung mga figures... access to data. Yung mga figures na sinasabi ng ating Department of Agriculture, minsan pinagdududahan Di ba nga si dating Secretary Montemayor, he pointed that out. Medyo yung data, hindi siya naniniwala sa data ng agri. So yan po yung development sa ating food crisis. Pero it would be interesting mabalik tayo paano approach ngayon ng bagong leadership ni Secretary Escudero. Dahil in the past niya, 'di ba? Parang anti-chacha. Pero wala siyang hindi alam anong position niya diyan sa rice tarification. Well, they did not sign the committee report. I remember nagka-hearing na ba? Baka another long drawn hearing yan. But here's the thing, ito yung sinasabi ko malay mo si Secretary, si Senator Escudero is the type of politician na let's lay the predicate muna, manalo muna tayo, now we institute reforms. Ayan. Hindi ko alam. Hindi ka naniniwala. You're not that optimistic. Medyo parang hindi. Kasi yun kung ano yung kulay mo na nun. Ano strategy natin? Alam natin, may El Nino. 10 billion ayon sa DA. 10 billion. Ang apektadong goods, production natin, maliit yun. Okay, sinasabi ng mga nasa farm industry. Maliit po yan. Ngayon, lahat na lang nakikita natin, bumagsak ang production ng chicken.
Di ba? Bumagsak ang production ng bigas, bumagsak ang production ng gulay, lahat. Sunod-sunod dyan. Oo. So, food crisis, shortage. Okay? Ang tendency niyan, magmamahal ang bilihin ng pagkain. Eh, yan na nga yung problema natin, nakaraan 2 taon. Lalala pa ngayon. Yan po. Anong gagawin ng gobyerno? Major, di ba, ng inflation. Major factor. Ang nakita namin po, ang mainline ng approach ng gobyerno, sinasabi ng NEDA, ay sa importation. Kaya ginawa nila, nag-amend sila, nag-administrative order, tungkol sa importation and everything, ganyan, pabibilisin ang importation. Ito po ito ang delikado dyan sa ganyang policy. Humihina ang piso. To stabilize supply yan, pare, na existing, nandyan yung pagkain, hindi shortage. Pero yung presyo, yun lang, ibang usapan yan. Yun na nga. Okay. Pero kasi kung mataas ang presyo, hindi rin bibilin, mabubulukan yung mga mag-i-import. And therefore, kakalukulahin din nila yan, hindi sila mag-i-import ng marami. Oo. So, that leads back to the problem of shortage. Ang presyo po, oxymoron yung sinasabi. Meron naman pagkain, mahal lang. Eventually, mawawala yan kasi mahal, walang bibili. And therefore, yung mga mag-i-import, di na sila mag-i-import ng gano'ng karami. Di ba? Ang dami mong in-import. Ang mahal-mahal. Hindi nabili ngayon. Mag-i-import ka pa ba? Di na po. So, hindi pwede sabihin na meron namang pagkain pero mahal. Pag mahal ang pagkain, eventually, mawawala na rin sa merkado dahil walang bibili. Well, may I hazard a marketing tool na ginagamit naman ng mga distributor? Di i-repack nila na mas maliliit. Di ba, what I'm saying? I-repack nila mas maliliit para mas... shrinkflation. Ayun. Para maabot ng mga tao. Di ba? Hindi ka bibili. So, sa sako. magtitipid na lang sa kain. Or ditipid na lang sa kain. Mga tao. Ganon. Well, anyway, yung strategy po ng importation, ito yung nakakakaba dito. Dahil lang sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tuloy-tuloy daw po ang paghina ng piso. Ano ibig sabihin yan? Ano na ngayon, magkano? Ang ibig sabihin niyan, yung in-import mo na $1, ang dati equivalent niyan less than 50 pesos. Ngayon po, 58 pesos na. Therefore, nagko-contribute sa inflation yung peso-dollar exchange rate. Okay? Oo. So, kung asang-asa tayo sa importation ng pagkain dahil magkakaroon tayo ng shortage because of El Nino at darating pa ang El Niña, hindi natin alam kung hanggang kailan ang effect niya. Ang La Niña, hanggang kailan ang effect, baka hanggang 1 taon pa o hanggang 2 taon, parang yung pandemic. Nakakakaba itong nangyayari dito sa peso-dollar exchange rate. 58.13. Kahapon po ang palitan nan. Okay? Pinakamababa yan since November of 2022. Okay? So, ang nagsasalita na po ang BSP Governor, Eli Remolona, nagbigay na siya ng hint na baka pumasok ang central bank sa market. Intervention. Kasi ganito nangyayari. Paano gagawin nila niyan? Totoong merong fundamental weakness ang peso. Dahil bagong report ngayon, sinasabi, lumala ang ating trade. Yung balance of payments. Balance of payment. Napakadami nating ini-import at medyo lumiit ang ating export. Saan po makikita yan? Makikita yan sa peso-dollar exchange rate. Diba? Yan po ang number 1 na sanhi kung bakit humihina ang piso. Siyempre, sinasabi nila, lumalakas ang dollar. Meron mga ganong factor. Yung Fed daw, hawkish. Totoo yan. Totoo yan. Meron ganyan factor. Pero ang pinakamalaking factor dyan, yung talagang lopsided ang ating trade. Anong pambawi natin dyan? Ang pambawi po natin dyan, yung remittances ng mga Filipino overseas workers. Yan ang pambawi natin. Naman ang mga bayani natin. Okay. Ito ang nakita nila. Kung i-graph niyo yung
remittance, growth ng remittance, yung pag-akyat po ng mga remittance ng ating mga kababayan abroad. Dati, medyo matarik ang increase. Ngayon, lately, nag-i-increase pa rin, pero hindi na ganong katarik. Medyo, lumalambot. Baka magtuloy-tuloy yung trend, eventually bumaba. Diba? Kakatakot din yan. Ano sabi ng BBM administration? Babawi tayo sa tourism. Nako. Kasi yan po, 100% value added. Wala pa yung campaign yan ang problema dyan So, anong pambawi? Therefore, ang nakikita sa merkado, mukhang tuloy-tuloy itong paghina ng piso. So, ano nangyayari ngayon? Marami na po nag-i-speculate. Ano yung speculation? Bibili na ako ng dollar ngayon. Baka humina pa kung marami kayo nagsabi niyan, it will become a self-fulfilling. Talaga hihina kasi binili niyo yung mga dollar. Diyan po papasok ang BSP. Ang alalahanin niyo, ang charter ng BSP, dalawa lamang. Protect the value of the peso. Ibig sabihin niyan yung exchange rate. How do you protect At saka yung inflation. Pero protecting the value of the peso, that's an expensive strategy, di ba? Hindi. Pag may nag-i-speculate, ang BSP po papasok. Oo nga. Kumbaga, susunugin niya yung mga nag-i-speculate. And how does the governor do that? Ito po, personal, nakita ko, sa Office of the Governor, meron siyang computer. Siya lang kaisa-isang tao sa buong mundo ng 7 billion people ang merong computer na yon. At doon nakikita niya anong nangyayari sa peso-dollar trading. At siya lang nakakakita. So makikita niya kung meron mga nag-i-speculate. And therefore, siya lang mag-isa ang pwede magsabi, pasok kayo, BSP, sunugin niyo yung mga nag-i-speculate na yan. Yan ang danger ng speculation. You will be dipping from your mga resources mo ng ang laki naman ng international reserves ng BSP, kaya niya sunugin. Hindi kaya nakakatakot naman yun. Hindi. Dati nagko-cover ka kasi niyan hindi in danger naman na. Hindi, ang laki-laki ng nila nauubos mo na. Ang problema ko, yung mga anal list. Predict na inano mo pa. Anal list. Predict na hihina ang piso Ganyan nga mangyayari. Yung pala, nakaposisyon na sila Na bumili ng dollars. Nakaposisyon na sila para ina-anticipate nila yung paghina ng piso. Tapos ngayon, dada na nakikita raw nila, hihina pa ang piso. Diba? 9:01 ng umaga dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.